Part 123, Gretchen. Subalit maya-maya pa nangunot ang kanyang noo. Sa kalagayan ng mga magulang niya, sino naman ang taong maimpluwensyang nagawa nito ng kasalanan at gano'n na lang ang takot ng dalawa. Kahit anong pag-iisip ang gagawin niya, wala pa rin siyang matinong sagot na nakukuha. Kagagaling lang ni Demetrio sa labas nang sandali niyang hinatid ang kanyang lola sa parking lot. Pagbalik niya, naabutan niya si Gretchen na nakakunot ang noo, dahilan para mag-alala siya at agad na nilapitan ng babae. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Do you want me to call the doctor? Sunod-sunod niyang tanong. Agad naman siyang inidian ni Gretchen bago marahang umiling. Okay lang ako? Huminga siya ng malalim bago umiling. No, we need to make sure. Sandali lang at tatawag ako ng doktor na titingin sa'yo. Aniya at akmang aabutin ng intercom, sabalit agad hinawakan ni Gretchen ang kanyang isang kamay at marahang pinisil. May naalala lang ako. Agad bumalik sa pag-upo si Demetrio sa stool na nasa tabi ng hospital bed ni Gretchen. What is it? Bahala ka kong ibenta ng mga kinikilala kong magulang, Demetrio. Akala ko katapusan ko na pero sa kalagitnaan ng kawalan ng pag-asa na panaginipan kita at narinig ko ang boses mo na tinatawag ang pangalan ko. Kaya ako nagising mula sa pagkakahimatay at nagkaroon ng lakas na lumaban. Mahina lang ang pagkakasabi ni Gretchen ng mga katagang binitawan nito, pero sapat yon para magrigodon ang puso niya sa labis na tuwa. Ang hirap nga lang isipin ko nung pinagdaanan nito at kung bakit ito nagawang makatakas. Masuyo ding pinisil ni Demetrio pabalik ang kamay ni Gretchen bago dinala sa kanyang labi at pinataka na isang masuyong halik. Don't worry, wife. Ako lang bahala sa lahat. Hindi ko nahayaan masaktan ka pa nila ulit. I will protect you with all my might. Muli siyang initian ni Gretchen. Thank you so much, Demetrio. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling hindi kita nakilala. But we met. Maybe because we're really meant to be. Aniya bago hinalikan ng noon nito. Mahina namang natawa si Gretchen kaya tinaasan niya to ng kilay. What's funny? Ikaw. Huminga siya na malalim bago to matamang tinitigan. I will let you slide today because you are injured. Hindi ba pwedeng forever? Mahal mo naman ako, di ba? Nakanguso nitong sambit. Sinupil niya ang ngiting nais kumawala sa kanyang labi. Okay, I will let you slide always and forever. Pasalamat ka at mahal kita. Kunway labag sa loob niyang sagot. Nang sumapit ang tanghalian, pinakain niya na si Gretchen since may go signal naman na ng doktor na po pwede na ito sa soft foods. Masaya si Gretchen habang inaalagaan siya ni Demetrio. Hindi lang yon, sinusubuan pa siya nito kahit naman kaya niyang subuan ng pagkain ng sarili niya. Oo nga pala, what do you think about what Grandma Hermania said just now? Ano ang pakiramdam mo sa mga Okamori? Pag-iiba ni Demetrio ng usapan. Sandali namang natahimik si Gretchen at sawari ni Demetrio nag-iisip to. Ilang sandali pa nagsimula nang sumagot ang babae. Wala. Naisip ko lang mabait si Grandma Hermania at ganun din naman yata si Uncle Warren. Kung ako lang sa sarili ko, sino bang aayaw na maging apo ng mga Okamori? Pero sa sitwasyon ko ngayon, di pa naman tayo sigurado, di ba? Wala pa naman ibang ebidensya bukod dun sa mga damit. Napatango-tango naman si Demetrio. You're right. Kailangan nga ng sapat na ebidensya para mapatunayan ang hinala nila. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa ebidensya, muling sumagi sa isipan ni Demetrio ang lalaki na tumangay kay Gretchen papunta sa tuktok ng bundok. Mukhang nais itong palabasin na nagpakamatay si Gretchen o di kaya aksidenteng nahulog habang tumatakas. At kapag nahulog to sa malalim na bangin, malaki ang posibilidad na hindi na nila makikita pa si Gretchen at maglalaho na lang parang bula. Nanikip ang dibdib ni Demetrio sa kaisipang yon. Ayaw na yan ang bumalik pa sa panahong yon na parang mamamatay siya sa takot na baka hindi niya na to muling makita pa. At dahil di nakatingin si Gretchen kay Demetrio, hindi niya nakita ang kakaibang ekspresyon ng mata ng lalaki. Malamig ang mga mata nito at mukhang galit na parabang nasa harapan nito ang kaaway. Matapos niyang ihatid sa labas ang kanyang lola kanina ay siya namang pagtawag ng head bodyguard na naka-assign sa search operation sa bundok kung saan nila natagpuan si Gretchen. Subalit ang masaklap, hindi nito nahanap ang lalaking target nila. Ngayon, sumasakit ang ulo niya sa kakaisip kung sinong naturang lalaki at kung sinong pinagsisilbihan nito. Was it his Uncle Rohel? His son Kevin? Uncle Warren? Gary? Or was it someone else? Ano naman kaya ang motibo nito? Literal na wala silang ideya sa lahat ng katanungan niya. Pakiramdam niya napakawalang silbi ng pera at koneksyon niya dahil hindi naman niya nahahanap ang salarin na muntik nang pumatay sa asawa niya.
Natagpuan man nila ang sasakyan na ginamit nito sa pagtangay nito kay Gretchen, subalit wala na silang nakuhang ebidensya ng lunurin ng sino man ang kotse sa isang malalim na parte ng lawa malapit lang sa lugar. Malinis ang pagkakatrabaho nito. Walang ni isang bakas maliban na lang sa botones na mula sa damit nito na nakuha ni Gretchen. Subalit napakahirap tukuyin kung sino ang may-ari ng botones dahil wala pa namang result sa fingerprint scanning. Pero kahit gaano pa man kahirap ang problema niya ngayon, wala siyang balak na sumuko. Sigurado siya na sa malapit lang nila ang totoong salarin. At dahil nabigo sila sa plano nila kay Gretchen ngayon, sigurado siyang aataking muli ang mga ito. Kaya naman kailangan magdoble ingat siya. Kailangan hindi na siya maisahan pang muli ng sino mong may balak na masama sa asawa niya. Nagtataka naman si Kendra nang makalabas sila ni George ng ospital. Nitong mga nakarang araw lang, maayos naman ang relasyon nila. Kung tutuusin, malapit na sila sa isa't isa, pero bigla na lang tong nanlamig kahit anong pagpapapansin ang ginawa niya. Akala niya mawawala din yon pagkalipas na ilang araw, subalit nang bumalik siya sa fruit stand nito, ganoon pa rin ang trato ng lalaki sa kanya na hindi niya lubos maintindihan kung bakit. Inis na inis siya habang nakatitig sa papalayong bulto ni George nang bigla na lang tumunog ang kanyang cellphone. Walang ano-ano sinagot niya ang naturang tawag sa padaskol na paraan. Anong kailangan mo at tumawag ka? Nagulat naman si Bianca sa paraan ng pananalita na nakababata niyang kapatid. What the hell is wrong with you, Kendra? Dati-rati ng takot si Kendra kay Bianca pero ng mga panahong yon wala na siyang pakialam pa. Wala naman tong ambag sa pamilya nila kundi magdala ng gulo. Isa pa, wala siya sa mood ngayon. May sasabihin ka ba o wala? Papatayin ko na to. Nayayamot na rin si Bianca sa kabilang linya pero nagawa niya pa rin pigilan ang sarili niya. Balita ko natagpuan na daw si Gretchen, panimula niya. Sarkastiko namang natawa si Kendra. As expected, tumawag to sa kanya para makiusyoso sa mga bagay na tungkol kay Gretchen. Yes, ligtas na siya at nasa maayos na kalagayan na. Inaalagaan din siyang mabuti ni Master Colin at ayaw na umalis sa tabi niya. Mukhang sigurado na rin ang mga Okomori na siyang nawawalang apo ng mga ito. Sa hinaharap, magiging miyembro na siya ng pamilyang Okomori. Oo nga pala, may naalala ko. Hindi ba't lagi mong bukang bibig na hindi bagay sa ni Gretchen at Demetrio dahil sa estado ng buhay nila? Now guess what? Wala ka nang dapat alalahanin pa dahil match made in heaven na sila. Kaya naman kung ako sa'yo, pagsikapan mo na lang na maging successful ang movies mo para naman makakuha ka ng mayamang asawa. O baka naman gusto mong ang mga magulang pa natin ang humanap na mapapangasawa mo. Mas lalong nagingit-ngit ang kalooban ni Bianca sa kanyang kapatid. Kendra was never been this annoying before pero hindi naman siya magpapatalo. Speaking of arranged marriage, balita ko close kayo ng mahirap na kapatid ni Gretchen. Mag-isip kang mabuti, Kendra, huwag ka nang magpapakabaliw ulit at magmahal ng mahirap gaya ng ex mong si Fernan. Baka mamaya mas mauna ka pang makasal kaysa sa akin. Panunuyan niya. Problema ko na yun. Isipin mo ang sarili mo. Hindi ka pa naman gusto ng lalaking kinababaliwan mo. How dare you? Nanggigigil na wika ni Bianca. Subalit, kahit anong galit ang nararamdaman ni Bianca, wala nang silbi pa yon dahil pinatayan siya nito ng tawag. Isa pa, wala namang mangyayari kung magbubunto na niya ng galit si Kendra. Ayon pa rito, kinilala na ng mga Okomori si Gretchen bilang Helena kaya't kailangan niya magpunta sa villa para mangalap ng impormasyon. Sa kabilang banda, abala naman si Grandma Hermania sa pag-ayos ng bahay para sa pagbabalik ng kanyang apo sa villa. Matagal lang walang kulay ang buong bahay magmula nang mawala si Helena at mamatay si William. Panahon na para muling ibalik ang sigla ng buong kabahayan. Hindi lang yon, kailangan magsimula na rin si Warren sa pagbibigay ng mga invitations sa mahahalagang tao sa syudad para sa isang engrandeng selebrasyon kung saan ia-anunsyo nila ang pagbabalik ni Helena sa villa at sa mismong buhay nila. Di na tuloy siya makapaghintay pa na mangyari ang bagay na yun, kahit pa pinagpipilitan ni Colin na mag-iimbestiga muna sila. Alam niyang may mga bagay pa na kailangan ayusin, lalo pa nga't hindi pa nahuhuli si Gary. Subalit hindi niya na mapigilan pa ang sarili niya. Sobrang tagal niyang naghintay na makapiling muli si Helena at ngayon nangyayari na. Nang makarating si Bianca sa villa, agad niyang natanaw si Grandma Hermania sa salas habang abala sa pag-utos sa mga tauhan nito. Bilisan niyo ang pagdadala ng mga yan sa itaas. Hindi na kailangan tong cabinet kaya ialis niyo na ito dito. Palitan niyo na rin ng bago lahat ng mga chandelier lights. Gandahan niyo ang pagdidisenyo ng silid. Tapos na ang lahat, Madam Hermania. Magalang na sagot ng kasambahay.
Inihintay na lang po namin ang pagbabalik ni Miss Helena. Nakaset up na po lahat kung ano itsura ng salid niya bago siya nawala. Nakanda na rin po lahat na masarap na pagkain na paborito niya ng bata pa siya kung sakaling dumating man siya, dagdag pa ng isa. Napapalakpak naman sa tuwa si Hermania. Magaling! Kapag nagbalik na si Helena, magpapahanda ako ng malaking salo-salo para sa kanya. Ibibigay ko lahat ng magagandang bagay na pwede ko ibigay sa kanya, pati lahat-lahat ng gusto niya. Sa hirap ng buhay na naranasan ni Gretchen nung bata pa siya, di maiwasan ni Hermania na makaramdam ng galit. Walang paalam nitong dinampot ang kanyang apo, tapos pinahirapan lang kayong prinsesa ito sa kanila. Mabuti na lang natagpuan niya pa ito bago pa man siya mawala sa mundong to. Sa koneksyong meron ng pamilya nila, magbabayad ang mag-asawa sa ginawa nito sa kanyang apo. Puno ng kasiyahan ang mukha ng matandang babae. Hindi pa niya ito kailanman nakitang ngumiti ng ganon, kaya naman nakaramdam ng labis na inggit si Bianca. Mukhang hindi nga nagsisinungaling ang kapatid niya sa ibinalita nito. Bianca, iha, nandito ka pala. Maupo ka dito. Magiliw na ani ng ginang nang makita siya. Si Bianca, ang isa sa paborito niya, pangatlo kay Helena at Colin. Binigyan siya nito ng tuwa ng mga panahong lugmok na lugmok siya. Parang apo na rin ang turing niya sa dalaga. Kahit nung nagpunta siya sa Apex para hanapin si Gretchen at dinala sila ni Bianca para doon tumambay, imbes hanapin agad ang kanyang apo na napahamak na pala. Hindi pinag-iisipan ni Hermania na masama ang babae. Nandito ka pala, bakit di ka tumawag? Wala ka bang shooting ngayon? Masiglang tanong ng ginang. Marahan namang umiling si Bianca. Akmang tatanungin niya to ng mga bagay na tungkol kay Gretchen nang makaisip siya ng ibang paraan. Nandito ako ngayon kasi balak po kitang surpresahin. Miss na po kita, Grandma. Matagal na tayong di nakapag-bonding kaya naman humingi ako ng 2 araw na day off just to spend my time with you. Malambing niyang wika. Matamis namang umiti si Grandma Hermania bago to nagsalita. Oh, kuwang-kuwa mo talaga ang kiliti ko, iha. Napahagikik si Bianca. Oo naman po, pero seryoso po talaga ako, Grandma. Na-miss po kita kaya nandito ako ngayon. Nakakatawa ka talaga, iha. Alam na alam mo talaga kung paano ko pangingitiin. Lihim na napangisi si Bianca. Kilala niya ang matandang babae. Ilang taon na nga naman siyang pabalik-balik sa villa ng mga Okamori. Nang makita niya tong masaya sa pagdating niya, nakahinga siya ng maluwag. Mukhang di pa rin naman napapalitan ni Gretchen ang pwesto niya. At mabuti na rin kung ganon. She cannot let Gretchen steal what's hers in the first place. At balak niya ring bawiin si Colin mula sa babae. Sa ngayon, di pa siya nakakaisip kung paano, but it was such a waste na hindi ito namatay ng kidnapin to ng mga kinikilala nitong mga magulang. Wala na sana siyang problema ngayon. Pero mukhang may siyam na buhay yata si Gretchen at nandito pa rin ang babae hanggang ngayon. How annoying. Siyempre naman po, mahal ko po kayo. Para ko na rin po kayong tunay na lola. Maraming salamat, Bianca, pero mas nais kong mag-focus ka sa career mo magmula ngayon. Nagbalik na ang apo ko kaya hindi mo na kailangan pa akong alalahanin. Hindi na ako malulungkot pa dahil nandyan na si Gretchen o mas tamang tawagin, Helena. Di naman agad nakapagsalita si Bianca pero nilukob naman ng panibagong galit ang puso niya. Did the old lady abandon her now that her so-called beloved Helena is back? Lihim na napairap si Bianca at hindi sinasadya, dumako ang kanyang mga mata sa nakapile na regalo sa coffee table magpahanggang sa sahig ng salas. Sigurado siya isa yon sa mga ihanda ni Grandma Hermania para kay Gretchen. Ilan sa mga yon limited editions na bag mula sa iba't ibang luxury brand. May mga alahas, damit, sapatos, sandals at kung ano-ano pa. Muli siyang napairap. Sa dami-dami ng tao sa buong Pilipinas, bakit si Gretchen pa ang nataong apo ng ginang? At paano naging anak mayaman na isang ganyang taga-bukid lang? Hindi niya tuloy maiwasan na mapaismid. Grandma, masaya akong nakita niyo na po si Helena pero hindi po ba sumagi sa isipan niyo na baka hindi talaga si Gretchen si Helena? Wala pa namang DNA testing na nagaganap. Bakit di po kayo mag-imbestiga? Tsaka di po ba sabi ni Uncle Warren patay na si Helena? May cenotaph na nga po tayo siya dito sa villa. Napasulyap si Hermania kay Bianca bago sa cenotaph na nasa hardin ko sa natatanaw lang nila mula sa kinaupuan nilang dalawa. Napapalibutan yon ng mga naggagandahang bulaklak na si Gretchen pa mismo ang namili at nag-ayos. Lihim namang napangiti si Bianca. She's sure that the old lady have heard her. Tama. Magduda dapat ang ginang sa mga desisyon nito. Matatanggap niya naman na magbabalik si Helena but she can't be Gretchen. Hindi pwede.
Subalit ang inaasahan niyang reaksyon nito ay hindi nangyari bagkos napapalakpak pa ang ginang na para bang may interesanteng bagay ang pumasok sa utak nito. Maraming salamat sa pagpapaalala mo sa akin tungkol sa bagay niyan, Iha. Dahil sa labis na kasiyahan, nakalimutan ko ng tungkol sa cenotaph. Ngayong nagbalik na si Helena, dapat alisin ang bagay niyan dito sa villa. Anito bago binalingan ang kasambahay na nasa isang tabi. Mag-utos ka sa hardinero na ipakuhay ang cenotaph na nasa hardin. Linisin niyo ang mga gamit ni Helenang nakabaon doon at ibalik sa kanyang silid. Anito na tila ba hindi nahahalata ang tono ng pangungusap ni Bianca. Mas lalo lang nainis si Bianca. Hindi niya inaasahang ganito katigas ang ulo ng matandang babae at talagang ipinagpipilitan nito na si Gretchen ay si Helena. Nakakainis. Subalit kahit ano pang galit niya, wala siyang magawa, kundi ngumiti na lang na parabang sang-ayon siya sa mga pinagsasabi nito kahit na hindi naman. Congratulations to us, Hermania, ani ng isang boses mula sa bungad ng bulwagan. Ilang segundo lang lumitaw ang figura ni na Sebastian at Arman na may masayang ngiti sa labi. Agad na lumapit si Sebastian kay Hermania. Nabalitaan kong natagpuan ng apo natin at walang iba kundi si Gretchen. Totoo ba ang balitang ipinarating mo, Hermania? Excited nitong tanong. Sunod-sunod naman na naging pagtango ng ginang. Totoo yan, Sebastian, pero may ilang injury siyang natamo at kasalukuyan pang nagpapagaling. Kaya naman habang wala pa siya, naghahanda na ako para sa pagsalubong sa kanya kapag nakalabas na siya ng ospital. Sa wakas, sa loob ng maraming taon, makakauwi na rin dito ang apo ko. Maluha-luha naman si Sebastian sa kanyang narinig. Ang mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib na ilang taon niyang kinimkim ay unti-unti nang naglaho. Noon, nahihiya siyang magpakita kay Hermania dahil akala niya wala na talagang apo niya. Noong nakaraan na nagpunta siya sa villa ay para sa funeral ni Helena. Hinimatay pa siya dahil sa tensyong nararamdaman niya, pero niligtas siya ni Gretchen sa ikalawang pagkakataon. Sino bang mag-aakala na ang babaeng 2 beses nang dinagtungan ng buhay niya ay ang nawawala niya palang apo? Sa kaisipang yon, mas lalo siyang nakaramdam ng sigla. Salamat at dinala siyang muli ng kapalaran sa atin. At sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya, nanatiling busilak ang puso ng apo ko. Nakakabilib talaga. Kaya nga kapag nakalabas na siya, sabay tayong bumawi sa kanya, Sebastian. Paramdam natin sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga na hindi niya naramdaman sa mga taong kumuha sa kanya mula sa atin. Isang kabanata na naman ang natapos pero tila mas marami pang tanong ang nabuksan sa ating mga isipan. Sa gitna ng Senigan Hermania at ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Demetrio, hindi natin maikakaila ang bigat ng pinagdaanan ni Gretchen. Ang malamang tinuring ka lang na piso-piso o ibinenta ng mga taong kinilala mong magulang ay isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ngunit gaya na nakita natin ang pag-ibig ni Demetrio ang nagsisilbing lakas niya. Ang boses na tumawag sa kanya mula sa kadiliman para muling lumaban. Ngunit mag-ingat tayo mga kakwento dahil sa likod ng mga nagniningning na regalo at marangyang paghahanda sa Villa Okamori, nandyan ang mga matang puno ng inggit gaya ni Bianca. At ang mas nakakatakot ang salarin na hanggang ngayon, mabilis pa sa hangin at malinis magtrabaho. Sinong may-ari ng botones na yon? Sinong taong mas piniling lunurin ng ebidensya sa lawa kaysa mahuli? Ang aral na mapupulot natin dito, ang tunay na pamilya hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa kung sinong handang manatili sa tabi mo oras na wala ka ng lakas. Pero tinuturo din sa atin ang episode na ito na ang katotohanan ay may sariling oras. Maaring ipagpilitan natin ang ating hinala, gaya ni Grandma Hermania, pero kailangan din natin ang tibay ng ebidensya upang maprotekta ng ating mga mahal sa buhay. Ang labis na kagalakan minsan nagiging bulag sa panganib na paparating. Magagawa kaya ni Demetriong matukoy ang salarin bago muling umatake? At sa paghukay ng cenotaph ni Helena sa hardin, ano pa kaya ang mga alaala o sekreto ang muling lilitaw? Huwag bibitiw dahil lalong nagiging kapanapanabik ang bawat takbang ni Gretchen patungo sa kanyang tunay na tahanan. Muli, ito ang inyong narrator, Miss Sandra, nag-iiwan ng paalala. Ang hustisya ay hindi natutulog, lalo na kung ang pag-ibig ang siyang humahabol dito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.